Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, biniolet nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, Sorry, Your yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyansa No, po just sila. answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair, eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte ito kasi recorded yan eh. Kaya ro kayo nakabonet kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po dating andito PNP hepe? chief. Andito hepe? Oh. Sir, Upo ka. kasama dito, sir, yung honor. Upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil ano tawag noon yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya ng anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po, sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose ng pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyong papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. Baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban.
pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, biniolet nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor, kasi alam na alam ko tong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. anong rason? Bakit daw kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nakikasult? Kaya Mr. Che, mapapamura kay. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So sagutin mo lang kung Your- anong Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pidabit na naman ang Opo, sir. basihan mo sa pidabit. Yung, mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Kung mapakita natin CCTV, na hindi ka sa site. CCTV. Tingnan mo natin. Para pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Mr. Julius, ayan, meron ka, pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I Yung roll video on muna. your motion, I would like Yes. to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli. Tas nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong Site. site po. Okay, so Tingnan natin. Tingnan natin yung video. kasi when you say site, Mr. Chair,
doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may information sila nandun yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. Yan na po, palabas na po ako dyan. Ayun po, yung naka-stripe po. Saan? Sa gilid po. Kukunin ko po dyan yung motor ko po. Alis na mga pulis. Opo. So take note, Mr. Chair, wala na yung mga pulis. Yes, yes. Okay? Contrary to what Teniente Bernardo said na he was arrested on Ayan site. po, yung nakamotor. Bingo. Diyan pa po kami sa site yan, sir, kasi inaantay po namin yung uniform personnel namin. Saka po yung magsasakay sa arrested personnel. Andiyan pa po kami, sir. Andiyan pa po kami, sir. Malapit lang po dyan, sir. Isang block lang po yan, sir. Tapos, Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin, sir. Ina-assault pa po. Lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami, sir. so ano totoo? Diyan ka hinuli sa unahan o sa estasyon? Sa istasyon po. Doon Ikaw? po pagkadating Saan po. mo hinuli? Po sa site, sir, sa block po na yan, sir. Excuse me, sir. Yes. Excuse me po, Mr. Chairman. Para malinawan po, yung CCTV ng station, pakuha niyo po yun. Doon niya makikita lahat ng kasinungalingan yan. Wala namang CCTV loob ng police station nila. Meron? Wala. Oh, Hepe. Mayroong CCTV doon, sir. Pero yung hindi matagal yung pag-records niyan, sir. Ang nangyari kanina, sir, nalaman na lang namin na may insidente ganun after how many days? 12 days? O nakalabas na sila noon, sir, nung nalaman ko na may sinasabi sila ng insidente na ganun, sir. That's, Chair, nag-file po ako ng Jails and Prisons Monitoring Act na required ang lahat ng presinto, lahat ng kulungan may CCTV for the protection, of course, the jail wardens and protection of yung mga taong, mga suspect na dinadala doon. Now, very clear to me, Mr. Chair, wala na po sa site. Kasi when you say site, within that vicinity, plus wala na yung police, he can always lie. He's lying to his teeth na nandyan pa rin sila. Given nandyan pa rin sila, pero wala na sa site. Ang site meaning, kung saan yung sinerve supposed to be yung illegal, pag-serve ng illegal ng warrant. That's the site, Mr. Chair. Wala na sa video, nakaalis na itong si Mr. Julius Vicente, napalayo na siya. So, hindi sa site. Taruhin ko, how many meters away from that yung picture na yan na hinuli mo yung... Sir, actually po, hindi pa po kami nakakalabas dyan sa block na yan kasi inantay po namin yung sasakyan plus yung uniform personnel po. Saan namin, kayo sir. banda? Saan kayo banda dyan? Doon po, sir, sa unahan po dyan, sir. Tapos, Sumunod po siya, sir, para hindi pa po sila tumitigil dyan, sir. Kaya inaresto na rin po siya, sir. Bukod po doon sa naunang pag-assault nila sa akin, sir, hindi naman po sila tumitigil pa dyan, sir. kung sabi mo, Hindi po totoo yun, sir. hindi Mr. ka Chair. hinuli doon sa kalsada? Hindi po. Doon ka hinuli sa estasyon talaga? Opo. Makikita naman po yun sa kung may CCTV Mr. Chair, po pwede doon. ako ano? Yes, yes. Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Your Honor, I will consult first our lawyers. Ikaw, willing po kayo, Mr. Vicente? Ang alam po. Mag-submit ng polygraph test, lie detector test Opo. na para mapatunayan kung ikaw ay nagsinungaling o nagsabi na totoo. Opo, Willing opo, ka? Opo. Ikaw, you will consult your lawyer. Yes, Your Honor, ipagbaya po namin sa trial yung... You see, Mr. Hindi Chair? nga, wag mo nang muna yung trial. Dito muna tayo. So, ayaw mo mag-polygraph. Ayaw mo. Magtatanong po muna kami sa counsel namin, sir. Bakit kayo magtatanong kung wala ka tinatago? Ito, sibilyan na sibilyan. Walang problema. Magpa-polygraph test siya kung nagsinungaling siya. Malaman man natin doon na nagsinungaling siya na according to him, doon siya sa loob ng stasyon hinuli. Okay siya. Ikaw, ayaw mo. Mag-lawyer ka pa.
lang. Yes, Your Honor. Okay. I will, sir. I will Very good. submit Okay. myself for polygraph test, sir. Ayun. Thank you, Mr. Chair. So, Maliwanag ha. Kanina sinabi mo doon sa scene mismo, hinuli mo. Ngayon na nakita natin dyan sa CCTV na umalis siya, na hindi nyo hinuli, hahabol sa estasyon, meron ka na naman ngayong bagong bersyon na sa unahan mo hinuli dahil nandun pa kayo sa unahan, hindi pa kayo nakaalis. Yes, sir. Yun po ang nasa affidavit namin. Doon po namin sila Ay, hinuli, nandiyan ka sir. naman sa Few affidavit mo. I am not asking about your affidavit. I am asking about the real incident, facts of the case. Yan ang tinatanong ko. Puro ka lang affidavit, halata talaga na nagsisinungaling ka dito.